Una sa lahat, Wala. O, ay, hindi kayo nahuli. motorista at naninitang traffic enforcer nagtalo dahil sa nabuburan ng yellow lane marking. Paano nila i-enforce yan kapag wala ka nang makikita na yellow lane? Ayan, di ba? Isa pang viral sa kalsada. Ang rider na tila patay malisya kahit binubusinahan na ng fire truck. Nadelay tuloy ang pagresponde sa sunog. Ang buong detalye kaugnay ng mga viral video na yan, abangan. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight, Pangulong Bongbong Marcos balik trabaho na matapos ma-ospital. May mensahe rin siya sa mga kritiko. Huwag kayo muna masyado ma-excited dahil it's not a life-threatening condition. ikalawang reklamong impeachment laban kay PBBM, isinumite na sa Kamara. Meron pa sanang maghahain ng ikatlong reklamo pero nagkatensyon. In the case of Bautista impeachment, it's the deputy will sit. Yes. Respectfully. Okay, I'm not here to argue. I don't wish to. Yes. I am just relaying my position. Buganteng si Atong Ang tumakas na raw at nasa Cambodia na. Isang journo at isang aktivista hinatulang guilty sa kasong pagpupunto sa terorismo. Traffic sa Pilipinas, pinakamatindi raw sa buong Asia, Davao City, kabilang sa mga lungsod na mabagal ang usad ng mga sasakyan. At P-Pop Kings na SB19 magre-release ng concert album nila para sa simula at wakas. Balik trabaho na si Pangulong Bongbong Marcos matapos ma-ospital. Siya rin mismo nag-anunsyo ng lagay ng kanyang kalusugan pero wala naman daw dapat ikabahala. May mensahe rin ng Pangulo sa mga kritiko at sa mga gigil sa aniyay siya ay mawala. Narito ang Frontline Report. I'm fine. I'm feeling very different from the way I was feeling before. Naayos na yung problem. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang nagpaliwanag ng nangyari sa kanya matapos isugod sa ospital kagabi dahil sa discomfort. What happened was I now have diverticulitis. It's a common complaint amongst apparently people who are heavily stressed and people who are, I have to admit, growing old. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, pinagpapahinga ng doktor ang Pangulo. Overwork kayo, sir eh. Di ba sinabi ng doktor na hinay-hinay muna? No? Well, yeah, of course, lagi naman sinasabi ng doktor sa akin yun. Pero paano mo naman gagawin yun? Ang daming trabaho. No-show ang Pangulo sa awarding ceremony ng 10 outstanding young men sa Malacanang kaninang umaga, ang unang event na dadaluhan sana niya ngayong araw. Bago ma-ospital, nakadalo pa ang Pangulo sa 7th founding anniversary ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM sa Cotabato City pero umalis din kaagad. Ngayong hapon, balik trabaho ng Pangulo at dumalo pa sa 2 private meetings. Tiniyak niyang walang dapat ipag-alala. Wala, don't kayo mag-alala. The rumors of my death are highly exaggerated. Ano mensahe niyo doon sa mga tao? May mensahe pa nga siya sa mga gustong magpatalsik sa kanya. Huwag kayo muna masyado ma-excited dahil it's not a life-threatening condition. Kasabay nito, hindi raw alintana ng Malacanang ang ikalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos na inihain ng Malacanang Block. Paliwanag ni Yusek Castro, hindi pwedeng basta na lamang akusahan ng Pangulo ng sinasabi nilang BBM parametrics formula o pagbuhay sa pork barrel kung wala namang matibay na ebidensya. Pag sinabi nilang abusive, kailangan talaga i-prove to. Kung wala naman po sila mailalagay na anumang pruweba sa kanilang complaint, naggagawa lamang po sila ng kwento, naghahabi ng istorya. At po sila yung kickbacks, kailangan po pa rin patunayan ito. Hindi po pwedeng nasa guni-guni ng isipan ng tao. So, mahihirapan po sila talagang i-prove to dahil wala naman po talagang ginawa na violation ang ating Pangulo. Pero muling binigyang diin ng palasyo na igagalang ng Pangulo ang due process. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5.
Panibagong reklamong impeachment ang sinampang ngayong araw laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Nagkaroon pa ng tensyon dahil nag-abroad ang House Secretary General na tatanggap dapat ng mga reklamo. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Bandang alas 11 ngayong umaga, dumating ang mga progresibong grupo sa pangunguna ng bagong alyansang Makabayan para maghain sana ng reklamong impeachment laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Ito ang ikalawang impeachment complaint kay PBBM. Pero hindi ito tinanggap ng opisina ng Secretary General. Wala raw kasi mismo si Secgen Sheloy Garafil na kasalukuyang nasa Taiwan para tumanggap ng recognition. Bagay na ikinadismaya ng grupo. Malinaw daw sa rules ng Kamara na ang impeachment complaint na inendorso ng kongresista ay dapat ma-file sa opisina ng Secretary General. Hindi naman daw kailangan na physically present ang SecGen. Pero ayon daw sa Executive Director ng opisina ng SecGen, hindi siya otorisadong tumanggap ng reklamo. Hindi namin kasalanan kung absent ang inyong Secretary General. Nadidismaya tayo na ngayon pa lamang ay ginagamit na ang mga teknikalidad para hadlangan ang filing ng impeachment complaint na ito. Para sa amin, that impeachment complaint is deemed filed. Why? Because we delivered it to the Office of the Secretary General. Iniwan na namin, tinanggap naman. Sumentro ang impeachment complaint ng Makabayan sa betrayal of public trust. 3 articles of impeachment ang kanilang pinunto. Una, ang pag-institutionalize ng sistematikong korupsyon sa pamamagitan ng BBM parametric formula na basehan umano para sa alokasyon ng infrastructure projects ng mga mambabatas at ibang opisyal. Ikalawa, ang pang-aabuso umano sa paggamit ng unprogrammed appropriations na nauna ng dineklarang unconstitutional ng Korte Suprema. At ikatlo, ang direktang pagkakasangkot umano ng Pangulo sa mga kickback at budget insertions. Naghain din ng impeachment complaint laban kay PBBM ang mga kilalang kritiko ng Pangulo at mga taga-suporta ng mga Duterte. Ang mga complainant, sina dating Congressman Mike Defensor, dating Congressman Jacinto Paras at iba pa. Kasama rin ng grupo sina dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson at retired General Hermogenes Esperon. Ilan sa grounds na nilatag ay culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, graft and corruption at iba pang krimen. Nagkatensyon pa ang grupo at ang opisina ng SecGen nang hindi rin tanggapin ang kanilang reklamo. So you should receive. In the case of Bautista impeachment, it's the deputy will receive. Yes. Respectfully. Okay, I'm not here to argue. I don't wish to. Yes. I am just relaying my position. Hindi na nag-iwan ng kopya ng reklamo ang grupo ni na Defensor at pag-iisipan daw kung kikwestiyonin ang nangyari sa Korte Suprema. Why would we burden ourselves to go back here on Monday and be part of the Moro-Moro na alam naman namin yung scam impeachment ni De Jesus ang iti-take up nila? Paglilinaw ni House Committee on Justice Vice Chairperson Jonathan Keith Flores, maituturing na filed kung naghain ng reklamo sa mismong opisina ng SecGen. What is important is that it is tendered to the office, and if they refuse to receive it, then a copy should be left para to consider it as filed na rin. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Inilabas na ngayong araw ang mugshot ng lahat ng inaresto sa flood control scandal, kabilang ang kay dating Senador Bong Revilla. Ayon naman sa Bureau of Corrections, ang mga makoconvict ay ikukulong sa Occidental Mindoro. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawi. Nakangiti na dumating si Cavite Representative Lani Mercado sa Quezon City Jail Male Dormitory kanina. Tumanggi na siyang magpaunlak ng panayam at dire-diretso ng bumisita sa mister na si dating Senator Bong Revilla. Pero sa kanyang Facebook page na nawagan si Mercado ng pangunawa at respeto, lalo't sumasa ilalim na sa investigasyon ang kaso ng dating senador. Umapela rin sa media at publiko si Cavite Representative Jolo Revilla na hayaang umandar ang hustisya ng walang ingay at panghuhusga. Sabi pa ng mambabatas, umaasa silang may pantay na trato ang batas base na rin sa mga ebidensya. Sa labas ng piitan, kapansin-pansin din ang ilang pulis na nagbabantay. Una nang sinabi ng BJMP na walang special treatment na ibibigay kay Revilla. Sabi naman ni Interior Secretary John Vic Remulla na kilala ring kaibigan ng mga Revilla, wala raw hininging pabor ang dating senador para sa kaso nito. Siyempre naglalamenta ang galit niya kay Bernardo dahil sabi niya, demonyo yan napaka-demonyo na taong yan. So hanggang doon lang yung conversation namin. Pero yung as far as favors, wala.
Si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo ang nagdawit kay Revilla sa mga anomalyang komisyon sa flood control projects. Nahaharap muli ang dating senador sa malversation case na may kinalaman sa anomalyang 92.8 million peso ghost flood control project sa Pandi, Bulacan. Ang isang kapwa-akusado ni Revilla na si dating DPWH Engineer Emelita Huat na aresto na sa Bulacan. Dahil dyan, arestado na ang lahat ng 7 akusado sa ghost project sa Pandi, Bulacan. Inilabas na rin ng DILG ang kanilang mugshots pati na ang kay Revilla. He is a regular inmate. Ang privileges ng senator ay pareho sa privilege ng shoplifter. Samantala, inihahanda na ng Bureau of Corrections ang Supermax facility sa Sablayan Prison and Penal Farm sa Occidental Mindoro para sa mga makokonvict kaugnay ng flood control scam. Target matapos ang kulungan sa first quarter ng taon, lalo't inaasahang gugulong na rin ang paglilitis sa mga akusado. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Arestado at ipapadeport ang isa na namang Russian vlogger na nasa Pilipinas. Nagbanta kasi siya sa mga content niya na magpapakalat siya ng HIV. Nasa Frontline na balitang iyan si Ian Suyu. Hello, my fellow Filipinos. It's me, Bas Montero. I'm here to spread HIV. Siya ang bagong Russian rage baiter vlogger na si Nikita Chekhov, 21 years old. Sa video, nagbabanta siyang magpapakalat ng Human Immunodeficiency Virus o HIV habang nasa Taguig. Dahil nakakabahala yan, ipinost na rin siya ng isang netizen bilang babala sa makakakita kay Chekhov. Kumakalat ang HIV sa pamamagitan ng pakikipagtalik, pagsasalin ng dugo at mother-to-child transmission. Dahil sa banta, inaresto ang Russian vlogger. Nasa kote siya sa kanyang condominium unit sa Quezon City. Napag-alamang January 15 dumating sa Pilipinas si Chekhov. Kumbaga nakakailang araw pa lang po siya dito ay nagkakalat na po ng lagim sa ilang araw niya po dito sa Pilipinas. Mag-isa lang po talaga siya na nag-iikot-ikot in Metro Manila. Yung kanyang mga actions at mga ginawa po at mga pinost on social media, nakikita natin na ito ay isang gawain ng isang undesirable alien. Kanina, iniharap ng PNP at Department of Interior and Local Government o DILG sa media ang naturang vlogger. Ayon kay Secretary John Vic Remulla, agad nilang ipinates si Chekhov. Para sa kaalaman na lahat ay nung sa kanyang pagka-aresto ay tinest po siya. Negative po siya sa HIV, negative po sa lahat ng STD. In other words, nagpapasikat lang ginagamit ng mga Pilipino. Hindi lang siya sabi niya ang pagkakalat niya ang kanyang sakit na HIV, minumura pa ang lahat ng Pilipino. Ayan ang nakakapikon. Lumalabas na for rage baiting lang ang content ng vlogger, for the views at likes. Ayon sa Bureau of Immigration, tila nauuso na nga yung rage bait materials ng mga foreign content creators. Ang rage baiting ay isang pamamaraan ng paggawa ng isang materyales sa social media kung saan nagsasabi sila ng mga negatibong bagay na nagpo-provoke ng inis o galit na ang kapalit ay mas maraming views at mas malawak na social media traction. Pero babala ng BI sa mga dayuhan, ang ganitong klase ng vlog, posibleng mauwi sa kasong kriminal. Hindi na po ito basta rage bait, kundi tumawid na po ito to crimes that are being recorded on camera. Hindi po ito joke, hindi po ito basta-basta lang for likes or for views. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Sinibak ang 3 immigration officials matapos lumutang ang mga larawan at video ng pinadeport na Russian vlogger habang nakakulong sa bansa. Paliwanag ng palasyo bago nakulong sa BJMP facility sa Camp Bagong Diwa si Vitaly Zydorowetsky na natili muna siya sa pasilidad ng Bureau of Immigration. Posibleng doon daw nakapag-vlog ang Russian. Pinaiimbestigahan na ito ng palasyo. Ipinadeport ang banyaga matapos ang 9 na buwang pagkakakulong dahil sa panghaharas sa mga Pinoy para lang sa content. Meron pa pong iba na maaari masabi natin na nagkakaroon ng kakulangan, paiimbestigahan pa po ito at kailangan matanggal ang dapat na matanggal sa posisyon kung mayroon pang abuso. Patay sa pananaksak ang 18 anyos na lalaki sa loob mismo ng paaralan sa Batangas. Ang salarin, ang kanyang kaeskwelang lagi raw niyang binubuli. Nasa Frontline na balitang yan ang Mr. Exclusive to News 5, si Gary De Leon. Isinugod pa sa ospital pero namatay rin kalaunan ang 18 anyos na si Kevin. Sinaksak siya sa tiyan sa harap ng kanyang eskwelahan sa Taal, Batangas.
Sospek sa krimen ang kaeskwela at 18 anyos ding lalaki na si alias Kirk. Ayon sa Taal Police, matagal nang may alitan sina Kevin at Kirk. From time to time, nagkakagirian po sila sa school. And then, nung January 20 po, nung umaga, is nagkaroon na po sila ng ayaan na magsuntukan after class. Lumuspondi naman ang mga pulis at inaresto si alias Kirk. Inamin niya ang pagpatay kay Kevin dahil umano sa sobrang pambubuli na naranasan niya. Ilang araw na po yun. Kung ano-ano sinasabi sa akin. Kaso minsan nga po, makakasalubong ko yun sa daan. May kwintas ho ako. Ginagawa ko ang ganda niyang ano mo ang ganda ng kwintas mo Ginaganon na ako sa dibdib, sir. Hindi na ako naimik noon. Napuno na raw siya nang hamunin siya ni Kevin ng suntukan at kumasa na siya. Kung ano-ano po sinasabi, kahit daw po isang kamay lang ang gamitin niya, kahit daw po lagyan ng pusta, cellphone, 550, plus 10 pa daw po ako. Tapos sabi ko sa akin, saksakan na lang kaya. May nakita ko sa kanyang parang patalim, malayo-layo sa amin. Tapos takot na ako, sir. Nagtagpo nga sila sa harap ng paaralan pero hindi alam ng biktima na nagdala ng patalim si Kirk. Nakala ko po kasi may kutsilyo din po siya dahil po parang hinamon po ako ng saksakan Nag-ipon-ipon po ang galit ko. Ang takot po tsaka galit. Nagpang-abot ang dalawa at doon na sinaksak ni Kirk si Kevin. May mga estudyanteng kasama si Kevin pero iniwan din ng biktima kaya tanging kaanak nito na may tricycle ang sumaklolo kay Kevin. Marami pong estudyante and marami pong mga bystander. However, is wala nga daw pong umawat and then nai-report lang po sa ating pulisya nung after na po nung incident. Maharap si Kirk sa kasong murder. Tumanggi magbigay ng pahayag sa harap ng kamera ang pamilya ni Kevin. Hahayaan na lang daw nila na ang hustisya magpasya kung sino sa dalawang estudyante ang nagkasala. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Sa pulsa video ang away ng isang motorista at traffic enforcer tungkol sa hindi maaninag na yellow lane sa Rojas Boulevard sa Pasay. Iginigiit kasi ng motorista na burado na ang linyang pinagdidiinan ng enforcer. Yan at iba pang aksyon sa lansangan sa Frontline report na ito. Pasay City, sabi daw nila may yellow lane dito. Paano nila i-enforce yan kapag wala ka nang makikita na yellow lane? Ayan, di ba? Sa pulsa viral video ang pagtatalo ng isang motorista at traffic enforcer sa Rojas Boulevard sa Pasay City. Ang ugat niyan, ang nabubura at hindi na maaninag na double yellow line sa kalsada. Sa inilabas na dashcam ng uploader, bago pa man makarating sa EDSA Rojas Boulevard flyover, nag-signal siya bago lumipat ng lane. Sa video, hindi na maaninag ang yellow line hanggang sa pinara siya ng traffic enforcer. Unang-una kuya, yung linya broken. Pangalawa, nang signal ako. Pangatlo, hindi swerving kasi walang kotse sa likod ko, sa kanan. Okay, ang pagkaka-broken lane niya kuya, solid broken lane. Saan yung solid? Left ko po yun. Dilaw po siya kayo, no? Dilaw. Dilaw, you mean yung truck lane? Dahil hindi magkaintindihan, bumaba ng sasakyan ng motorista at pinuntahan nila ang sinasabing yellow line. Pero mas lalo lang yan nauwi sa pagtatalo dahil ipinipilit ng enforcer ang linya kahit nabubura na ito. Paglilinaw naman ng enforcer, hindi niya hinuli ang motorista. Kung hinuli kita ka sa lisensya mo, wala. O hindi ka hinuhuli. Sa huli, hindi na natikita ng motorista. Ayon sa motorista, nung nakaraang linggo lang, nagtikitan sa parehong kalsada ang kanyang kaibigan dahil sa improper change lane. Naghain na siya ng reklamo sa Pasay LGU. Tumangging humarap sa kamera ang Pasay Traffic and Parking Management Office, pero iniimbestigahan na nila ang reklamo. Nagsisigaw ang mga bomberong sakay ng fire truck sa Bacolod City. Ang sinusundan kasi nilang motorsiklo, ayaw tumabi at tila patay mali siya. Binubusinahan at sinisigawan na. Mapapansin ding may isa pang truck ng bumbero sa unahan ng motorsiklo. Ayon sa Bacolod City Fire Station, 1 minuto ring nakaharang ang rider. Kaya na-delay ang pag-apula sa nirespondihan ng sunog at tuluyang natupok ang bahay.
Naglabas na ng show cause order ang LTO para pagpaliwanagin ng rider na nabisto ring walang lisensya. Napag-alaman ding hindi kanya ang motorsiklo. Kaya patong-patong na reklamo ang posible niyang kaharapin. Nagbabalita mula sa Frontline, Maluy Echeverria, News 5. Nanguna ang Pilipinas sa pinakamading traffic sa buong Asia. Ayon yan sa datos ng TomTom Traffic Index. At sa buong Pilipinas, Davao City raw ang pinaka-traffic congested na syudad. Narito po ang report. Saan man sa Pilipinas, di na nawala ang problema sa traffic. Mula Luzon hanggang Mindanao. Ang masaklap, mukhang dito pa umaarangkada ang dalawang sentro ng komersyo sa bansa. Ang Davao City, nananatili most traffic congested na syudad sa buong Pilipinas. Ayon niya sa 2025 TomTom Traffic Index. Pang-12 din ang Davao City pagdating sa city congestion sa world ranking. 66.2% ang congestion rate. Katumbas yan na 168 hours o 7 days and 40 minutes na nasasayang tuwing rush hour kada taon. Tinatayang 34 minutes and 17 seconds naman ang aabutin para sa 10 kilometrong biyahe. Kung tutusin, bumaba na ang rango ng Davao City mula sa pagiging third congested city sa buong mundo noong 2024. Sinusubukan pa ng News 5 na kunin ang panig ng Davao City LGU sa issue pero wala pa silang sagot sa amin. Sumunod sa Davao City ang Manila na pang-apat na po sa listahan sa buong mundo with 57% congestion rate. 143 hours naman o 5 days and 23 hours ang nasasayang sa rush hour dito kada taon. Habang 31 minutes and 45 seconds ang average travel time sa 10 kilometro. Pagdating sa metropolitan traffic congestion, pang-14 sa global list ang Metro Manila. Ibig sabihin, damay na rito ang iba pang lungsod at bayan naglalabas-masok sa Maynila. At sa buong Asia, ang Pilipinas ang most traffic congested na bansa na may congestion rate of 45%. Sa panig naman ng Metro Manila Development Authority, kaliwat kanang traffic schemes na ang sinusubukan at patuloy na sinusubukan para ibsan ang malalang traffic congestion sa NCR. Kaliwat kanan din ang mga clearing operations, pagbubukas sa mga alternatibong ruta, zipper lanes at kung ano-ano pa. At sa pagpasok ng bagong datos kung saan notorious pa rin ang Pilipinas pagdating sa heavy na traffic. Nakikipag-ugnayan na raw ang MMDA sa Project NOAA para tugunan ang problema. Kasi titingnan natin ang traffic kasi tatlong components palagi yan eh. Engineering, education, enforcement. Last na yung enforcement. So, tingnan natin itong engineering na to based on the data that we have. Nagbabalita mula sa Frontline, Bernard Haujan, News 5. Naka-jacket na ba ang lahat? Nakoy, maraming lugar sa bansa ang nakapagtala ng lowest o pinakamalamig na temperatura ngayong araw. Kabilang dyan ang Baguio City at 11 degrees Celsius at Science Garden sa Quezon City na nakapagtala ng 19.6 degrees Celsius. Ito na ang pinakamalamig na temperatura sa parehong lugar ngayong amihan season. Nakapagtala rin ng lowest temperature ang Basco, Batanes, Tanay Rizal at Tugigaraw City, Cagayan. Epekto yan ng malamig na hanging amihan na umaabot din hanggang sa Northern Mindanao. Ayon sa Pag-asa, posibleng tumagal ang malakas na bugso ng amihan hanggang sa weekend. Samantala, mababa pa rin ang tsansang maging bagyo ang dalawang low pressure area habang sa weekend ay posibleng magpaulan na ang shear line sa Mindanao at Visayas. May post-concert depression o PCD pa rin ba ang mga 18s? Ilalabas na ng P-Pop Kings na SB19 ang kanilang simula at wakas concert album. Tampok dito ang live versions ng kanilang songs mula sa simula at wakas world tour last year. Kabilang na dyan ang I Want You at Moonlight. Sa January 30 na ang release nito, pero available na for pre-save sa mga music streaming platform. Sa ngayon, busy ang SB19 sa preparation para sa Wakas at Simula, The Trilogy Concert Finale sa SMDC Festival Grounds sa April 18. Susunod, wanted na negosyanteng si Atong Ang nagtatago raw sa Cambodia.
At Zaldico naman, nasa gated community sa Libon, Portugal. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nasa Cambodia na raw ngayon ang puganteng si Atong Ang. Kung totoo man yan, sabi ng DILG, pwede raw gamitin ni Pangulong Marcos ang pagiging chairman niya ng ASEAN para maaresto ang negosyante. Yan ay lalo't prioridad daw ng administrasyon ang pagresolba sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Nasa frontline na balitang yan si Brian Castillo. Nakatanggap ng impormasyon ang DILG na posibleng nasa Cambodia na ang wanted na negosyanteng si Charlie Atong Ang. Sabi ni Interior Secretary John Vic Remulla, ang witness na si Julie Dondon Patidongan daw ang nakapagsabi sa kanila na isa sa mga maaring puntahan ni Atong Ang ay ang Cambodia. If we speculate, okay, kasi sa buong Bureau of Immigration, hindi siya dumaan sa any airport. So we speculate kung ando doon siya, ay sa backdoor siya dumaan. Madali kasi mag-blend din sa Southeast Asia. Hindi siya mag-stand out mo. Magkakamukha tayo lahat di ba? Meron din anya silang impormasyon na may operasyon na rin ng isabong si Atong Ang sa Cambodia at ilang pangkaratig bansa sa Southeast Asia. Kaya hindi raw malabong nakabuo na ito ng network doon na magagamit sa kanyang pagtatago. Apparently, nung nag-exodus ang Pogo rito, pumunta sa Cambodia. Pumunta ng Cambodia, doon pumunta lahat ng Pogo. According to reports, nagkaroon rin ng operations doon si Charlie Atong Ang ng isabong. So may sarili siyang gaming outfit doon sa Cambodia. Sa ngayon, patuloy pang biniberipika ng mga otoridad ang impormasyon. Giit ni Remulla, wala pa silang nakukuhang malinaw na indikasyong nakalabas na nga ng bansa ang negosyante. Ang tiyak daw ay mahigpit ang monitoring sa lahat ng pwede niyang pagtaguan. Kami ay 70%, 70-30, and dito pa siya sa Pilipinas. Actually, buong Southeast Asia, naka-inform ng counterparts ng GPNP natin. Sakaling naroon nga sa Cambodia si Ang, nakadepende na raw kay Pangulong Bongbong Marcos kung ano ang gagawing hakbang para maibalik sa bansa ang negosyante. Isang posibilidad ay pwede raw itong talakayin ng Pangulo sa ASEAN, lalo't parehong miyembro nito ang Pilipinas at Cambodia. At si PBBM din ngayon ang kasalukuyang ASEAN chairman. Sa ngayon, nasa 8 operasyon na ang naikasa ng PNP sa pagtugi sa kanya. Hindi naman isinasantabi ang posibilidad na may mga tumutulong kay Ang na makapagtago dahil may kakayahan itong magbayad. Pero babala niya Remulla kay Atong Ang, huwag siyang makampante. I guarantee one thing, we will find him. At saka kung si Atong, huwag siya magtitiwala sa mga kasama niya kasi lahat ng tips na kukuha niya namin ay yung mga galing sa kasama niya rin. Pag natatakot pa pag tumatawag pero siya sabi ang doon. Tapos we arrived mga 1 or 2 hours later na nakaalis na. Binigyang diin naman ng palasyo na kabilang sa prioridad ng administrasyon ang pagresolba sa kaso ng missing sabongeros. So kung ito po nangyayari ngayon, na isang malaking tao ay nasasangkot sa ganitong klaseng karumal-dumal na krimen, hindi po pababayaan ng gobyerno na hindi managot ang mga taong dapat na managot sa hustisya. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Castillo, News 5. Planong lumipad ni Interior Secretary John Vic Remulla papuntang Portugal kung saan hinihinala nagtatago si Zaldico. Nasa Frontline ng balitang yan, Gerald de la Peña. Mayroon ng impormasyon ng mga otoridad kung saan eksaktong nagtatago ang isa sa mga tinaguriang big fish kaugnay sa flood control scandal na si dating Congressman Zaldico. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, binabantayan nila ang isang gated community na mala exclusive subdivision sa Lisbon, Portugal, kung saan daw nagtatago si Ko. Parang Forbes party. Pero hindi rin siya lumalabas. Ando doon yung operatives natin. Hindi ko makain sa labas Hindi naglalakad. Doon na siya mismo sa maliit na lugar. Naniniwala si Remulla na matagal nang nagtatago si Coroon matapos maglabas ng warrant of arrest ang korte laban sa kanya. Aminado naman si Remulla na hindi magiging madali ang pagpapauwi kay Ko sa bansa, lalo't wala ring extradition treaty sa pagitan ng Portugal at Pilipinas. Pwede lang daw siya i-extradite o isuko ng isang bansa
kung ang kaso ay nagawa bago pa siya magkaroon ng passport sa bansang iyon. As of our information, 10 years ago pa lang may passport na siya. So, naghahanap kami ng kaso ngayon na 10 years older para yun ang ipapile namin sa kanya. Kriminal talaga. May escape route siya eh. Alam niya kung paano matatakas eh. Sa panayam ng programang One Balita Pilipinas, sinabi ni Remulla na handa raw siyang sunduin si Ko sa Portugal kung hihilingin ng kongresista. Una nang sinabi ni Remulla na nagparamdam ang dating kongresista ng kagustuhan makipagdialogo sa ombudsman. Pero bine-verify pa kung totoo ito. Kung willing talaga siya, pwede ako ang pumunta doon mismo at ako ang maghahatid sa kanya pa uwi dito. As long as he is willing, participant into the flood control investigation, dadalhin namin siya dito. Para naman sa Department of Justice at sa Malacanang, malaking bagay kung tototohanin ni Ko ang sinabi niyang nakikipag-ugnayan siya sa pamahalaan para sa posibleng pagbabalik bansa. Pending pa ang red notice na hinihingi ng pamahalaan sa Interpol para mapabilis ang pagpapauwi kay Ko. Dati na raw tiniyak ng ombudsman na lahat ng proteksyon na kailangan ni Ko ay ibibigay sa kanya oras na umuwi siya. At kung ito po ay makakatulong para malaman natin ang katotohanan, ang gobyerno po, ang pamahalaan ay open po para malaman kung ano ang kanya sasabihin. Samantala, ang mga air assets o eroplano na pag-aari umano ni Ko, pahirap para sa pamahalaan. Habang nakagarahe ang mga ito sa hangar sa Malaysia at Singapore, gumagastos ang gobyerno ng hindi bababa sa 50,000 pesos kada araw sa kada air asset para sa maintenance at hangar fees. Dahil wala pang forfeiture order para sa mga eroplanong ito, hindi pa ito maiuwi sa bansa, kaya patuloy na umaandar ang metro. Parang yun na yung nakakasama ng loob, double whammy for us eh. Dinakawan na yung mga air assets nila, tapos gagastos pa tayo para maibalik sa atin. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Posibleng ilabas ng DOJ ang sabina sa hiwalay na reklamong plunder laban kina Senador Jinggoy Estrada at dating Senador Bong Revilla. Ayon kay DOJ Prosecutor General Richard Fadulion, target yang ilabas ngayong linggo. Magsisimula raw ang preliminary hearing bago matapos ang buwan. Bukod dyan, gumugulong na rin ang investigasyon sa 6 na reklamong malversation kaugnay ng flood control projects. Isa sa mga respondent ay si Senador Joel Villanueva. Nakiusap naman si Fadulion sa publiko ng kaunti pang pasensya kaugnay ng pangako ng gobyerno na may mga makukulong pa kaugnay ng flood control scandal. Madali pong magsampa ng kaso. Ang mahirap po, patunayan yung kaso. So kailangan na ang kasong isasampa mo ay may matibay na ebidensya para matiyak mo naman na yung resultang gusto mong makukuha mo. Sinampa ng ethics complaint ang mismong chairman ng Senate Ethics Committee na si Senator J.B. Ejercito. Inayain po yan ng abogadong si Atty. Eldris Aceron. Ang kanyang dahilan, ang kawalan umano ng aksyon ni Ejercito sa ethics complaint kay Senator Cheese Escudero. Kaugnay po yan ng 30 million pesos campaign donation kay Escudero mula po sa isang kontraktor. Ayon sa complainant, matuturing na gross neglect of duty at hindi pag-aksyon ng ethics committee. Depensa ni Ejercito, hindi pa raw pwedeng umusad ang kaso dahil hindi pa naman buo ang ethics committee. Idagdag pa ang budget deliberations at nagkaroon din siya ng mga health issues. Git pa ni Ejercito, susundin ang proseso at didinggin ang mga kaso kapag kumpleto na ang komite. Winelcome ni American singer-songwriter Meghan Trainor ang kanyang baby number 3 via surrogacy. Shinare niya ang picture ni Baby Moon sa Instagram world. Ito na ang ikatlong anak niya sa asawang si Daryl Sabara. Nagpasalamat din si Meghan sa kanyang Superwoman surrogate. This month din, aarangkada ang The Get In Girl Tour ng singer. Susunod, journalist na si Frenchie May Cupio at isa pang aktivista hinatulang guilty sa kaso ng pagpupondo sa terorismo. At 800 pesos na taas sahod sa mga kasambahay sa Metro Manila, epektibo na sa Pebrero. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.
Hinatulang guilty ng pagpopondo sa terorismo ang journalist na si Frenchie May Cumpio at isang aktivista. Ang git dyan ng isang grupo, banta po yan sa press freedom sa ating bansa. Nasa frontline ng balitang yan si News 5 stringer April Cuesta. Malungkot at umiiyak nang lumabas sa korte sa Tacloban ang pamilya ng community journalist na sina Frenchie May Cumpio at aktivistang si Mariel Dumikil. Matapos kasi ang 6 na taon na pagkakakulong, hinatulang guilty ang dalawa sa kasong terrorism financing. Kabilang sila sa 5 inaresto sa tinaguriang Tacloban 5 sa isang raid noong February 2020. Base sa mga testimonya at ebidensyang isinumite, nag-deliver umano ang dalawa ng 100,000 na cash at 2 kahon na naglalaman umano ng mga baril sa Communist Party of the Philippines, New People's Army sa San Andres, Catbalogan City noong March 29, 2019. 12 hanggang 18 taong pagkakakulong at multang tig 500,000 pesos ang sentensya sa kanila. Sa kabilang banda, pinawalang sala ng korte sina Frenchie at Mariel sa kanilang firearms and explosives charges. Pero maghahain pa rin ang kanilang kampo ng motion for reconsideration at bail o piyansa. Financing terrorism on the bright side is bailable. We still hope to be with them very, very soon. Yun nga, magpa-file kami ng motion for reconsideration. Anyway, hindi pa naman final and executory ang judgment. Si Frenchie ang pinakaunang journalist na na-convicted sa financing terrorism. Bagay na pinalagan ng grupong Community to Protect Journalists. Tila empty talk daw ang pangako ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagpapalakas sa press freedom sa bansa. Patunay din daw ito na willing ang mga otoridad na patahimikin ang mga kritiko ng pamahalaan. Ayon naman sa grupong karapatan, ginagamit aniya ang justice system para magpakalat umano ng kasinungalingan ang NTF-ELCAC. Pero giit ng NTF-ELCAC, nakabase sa ebidensya at hindi sa propaganda ang hatol ng korte. Nakatakdang ilipat sina Frenchie at Mariel sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong. Nagbabalita mula sa Frontline, April Cuesta, News 5. Nang dahil lang sa agawan sa pasahero, muntik pang mabulag ang isang e-trike driver sa Cebu City. Kinagat daw siya sa mukha ng kapwa niya driver. Nasa frontline ng balitang yan, si John Aroa ng News 5 Visayas, exclusive. Kalalabas pa lamang ng biktimang ito sa ospital, sugatan sa iba't ibang bahagi ng katawan at muntik pang mabulag ang 46 anyos na e-bike driver na si Roger Idpalinan sa Inayawan, Cebu City. Ang punot dulo, agawan daw sa pasahero. Hindi yung una. Kung may pulta ka, may bayad ka, pwede yan. Pero wala kang bayad din, nandun ka sa labas. Ayon kay Roger, kinagat siya ng nakaalitan ng e-bike driver. Nagkahamunan sila ng away, pero ang suspect tumawag ng resback. Inabangan ang biktima sa paradahan. Sakto namang sakay ni Roger ang kanyang batang anak na babae. Pinagtulungang hatakin ng 4 na salarin si Roger, habang ang kanyang anak tumilapon ng kusang umandar ang e-bike hanggang sa bumangga sa isang tindahan. Sa lakas ng impact, nagkabasag-basag pa ang tindahan. Si Roger naman, bugbog sarado, kinagat pa raw sa mata at ibang bahagi ng katawan ang biktima. Dinumugay. Nandyan sila sa harap ng tindahan namin. Nagbugbugan dyan sa gitna. Grabe yung panginginig ko sa nangyari. Umami naman ang isa sa mga suspect na si Cyril Paraiso sa pambubugbog, pero hindi raw siya ang nangangagat. Depensa pa niya. Ako'y una. Nangagaw siya ng mga pasahero sa linya. Nasaktan ako. Nagalit ako. Nagbanta siya na kung makita niya ako, papatayin niya raw ako. Sasaksakin niya raw ako. Sa huli, nadaan yan sa areglo. Nangako si Paraiso na sasagutin ang gasto sa pagpapagamot ni Roger. Sa ngayon, pinaghahanap na rin ng mga otoridad ang 3 pang nambugbog sa biktima. Nagbabalita mula sa Frontline, John Aroa, News 5, Visayas! Tinanggi ni MMDA General Manager Nicolas Torre III na may pinirmahan siyang optional retirement sa PNP. Giti Torre, wala pang formal na pag-uusapan tungkol dito.
Wala rin daw siyang naririnig na imbitasyon sa donning of rank ceremony para sa promotion ni Jose Melencio Nartates. Ayon naman kay Interior Secretary John Vic Remulla, matuturing na resign si Torres sa PNP nang tanggapin niya ang pagiging General Manager ng MMDA. Kapag resign na raw, wala siyang matatanggap na pensyon. Pero sa kabila nito, pinaasikaso ni Remulla kay Torre ang mga papeles para sa pensyon. Wala kasi akong pinipirmahang application eh. So let's leave it at that muna. My positions, since full colonel are all presidential directives, presidential appointee ako eh. So I'll just wait for the order of the president regarding this matter. If he accepted the position of MMDA chair and took an oath without filing for retirement, we consider him resigned. Kung resign ka, wala kang pension. Pinoses ko yung lahat ng para sa NAPOLCOM, clearances niya, pinoses ko. Sabi ko, kunin mo na to. Nagpasalamat naman sa akin. Pero all of a sudden, he had a change of heart. Ayon naman sa palasyo, tinanggap na ni Torre ang kanyang optional retirement. Nakausap na raw ni Undersecretary Claire Castro si Torre at linaw ang anumang hindi pagkakaunawaan. Ibibigay rin daw sa kanya ang lahat ng kanyang benepisyo na para sa isang 4-star general. Accepted po niya yun. Dahil po tinanggap niya po ang posisyon na ito, alam niya naman po kung ano po ang maaaring mangyari at muli, ang mangyayari lamang po, siya po ay tatanggap ng benepisyo, full benefits, at lahat ng emoluments as a 4-star general. Inaprubahan na ang 800 pisong umento sa sahod ng mga kasambahay sa Metro Manila. Mula sa buwan ng sahod na 7,000 pesos, magiging 7,800 pesos na ang monthly rate. Epektibo ito 15 araw matapos ilathala sa mga dyaryo. Ayon sa wage order ng DOLE, kung ang kasambahay ay kinuha sa pamamagitan ng lisensyadong private employment agencies, ang mga kliyente ang sasagot sa pasahod nila. Parehong mananagot ang agency at mga kliyente kapag hindi nasunod ang itinakdang sahod. Abangan! Robot na marunong magsalta at kumanta, itatapok sa ating pabaong Pampagood Night. At kilalanin ang mga bigating artist na magpe-perform sa Grammys. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Johnny Alipon po, maging updated sa latest entertainment at lifestyle. Huwag magpahuli, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Inanunsyo na ang mga magpe-perform sa inaabangang Grammy Awards. Kumpirmado dyan ang global pop sensation na Cat's Eye, kung saan miyembro dyan ang isang Pinay na si Sofia La Forteza. Magpe-perform din ang American singer na sina Sabrina Carpenter, Leon Thomas, Lola Young at The Marias. Kukumpleto naman sa lineup sina Olivia Dean, Addison Rae at Alex Warren. Abangan sila sa 2026 Grammys this February 1 sa Los Angeles. At para naman sa ating pabaong Pampagood Night, may bago na namang naimbento gamit ang AI or Artificial Intelligence. Gamit ang AI, kayang kumanta at magsalita ng lip-syncing robot. Hello. I am Emo. A robot designed to simulate emotions and interact with humans in a more natural way. How can I assist you today? Yan ang imbensyon ng mga engineer sa University of Columbia sa Amerika. Kaya niyang igalaw ang kanyang labi, magsalita at kumanta. Magagawa niya yan kapag nakaharap siya sa salamin o may ginagayang tao. Naniniwala ang mga engineer na malayo ang mararating ng kanilang imbensyon. Ano kaya score niya sa video, okay? Nga? Kaso kaya nga niyang manggaya eh. Ay, manggagaya lang siya. Oo. Kung sablay yung ginagaya niya, di wala Ay, rin. di sablay din siya.
Oh. Mga concern natin. Di ba? Yung ko dito. Sino nag-invento? Hindi naman tayo eh. Okay, yan po ang 45 minutong pagkimayan sa malagang headlines. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kapatid sa Balitaan sa Public Service. Sa ngalan ni Mayan Los Baños Oroseo, ako po si Maricel Halili. Ako lang po si Ed Lingao, walang iwanan sa Frontline Tonight.